ko sa aking Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming mga ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit, hindi makapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at ito'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos, at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog at kanyang pinagpaging banal, magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo'y nagpatotoo rin sa atin tungkol dito. Unay sinabi niya, ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. At kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasamaan, sapagkat ipinapatawad na ang mga kasalanan na hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon, ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo ay sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay.
Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Magsitayo po ang lahat. Salita ng Diyos ang ito, natanim ni Jesu Kristo, upang tumubo sa tao. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kaniyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon, sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. May mga binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago at nag-uhay ng mainam. May uhay na tig-30, tig-60, at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakaninig sa kanya ay lumapit, nakasama ang 12, at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita, at makinig man ng makinig ay hindi makaunawa. Kung gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman siya. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinhaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso.
Ang iba namay tulad ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap ng may galak, ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapanghagad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salitay nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ebanghelyo ngayon ay nangyayari ATM. Ano pong ibig sabihin ng ATM? At the present moment. Marahil sa pagtayo ninyo, sa pagbasa habang binabasa ang ebanghelyo, nawawalan na rin at hindi na natin nare-retain kung ano yung napapakinggan. Siguro kung makakalakad ako dyan sa gitna, magkakaroon tayo ng question and answer. Kaya lang malayo ako eh. Atin pong pagdilaya ng ebanghelyo. Hindi na pwedeng maglakad si Jesus sa mga kabayanan dahil ang mga tao ay dumudumog sa Kanya, nakikipagsiksikan ang ilan para lamang makita at mahawakan si Jesus. Kumbaga, nagkakaroon na ng kawalan ng disiplina ang mga tao dahil uhaw na uhaw silang mapakinggan ang mga mabubuting balitang nanggagaling kay Jesus at ang mga himalang kaniyang ginagawa. At siya ay sumakay sa bangka at pumalaot ng konti upang magkaroon ng gap o tubig upang siya'y makapagpatuloy sa kaniyang pagpapahayag o pagbibigay aral sa mga sumusunod at nakikinig sa kaniya. Ito ang kaniyang unang talinhagang ginamit upang ipaliwanag ang kaharian ng Diyos. Dahil ang sentro ng katuruan ni Kristo ay ang maunawaan ng mga tao ang kaharian ng Diyos. Kaya nga sa kaniyang unang salita, pakinggan ninyo ito. Hear, pakinggan ninyo ito. Ibig sabihin, ang pagkatuto sa kaharian ng Diyos ay pakikinig muna. Makikinig ka muna upang maunawaan mo ang gusto niyang sabihin. Walang pinag-iba sa sinabi ni Isaiah, Hear, O Israel! Pakinggan ninyo, Israel! At dahil si Jesus ay gumagawa ng bagong Israel, muli niyang inulit ang salitang, pakinggan ninyo ito. Kaya ko sinabing, at the present moment, tayo ba ay nakikinig? Tayo ba ay nakikinig kay Jesus o tayo'y lumilipad ang diwa? Katulad ng talinhagang ibinigay niya sa atin, ang 4
na klase ng lupa, the soil, the seed, and the sower, ang talinhagang kompleto sa pagpapaliwanag ni Jesus. Ang mga lupa, 3 klaseng lupa at isang lupang mataba, ito ang ipinamamanhik sa ating lahat. Ang sower ay walang iba kung hindi ang Diyos. At ang kaniyang butil na ibinibigay ay ang kaniyang mga salita. Gumagamit si Jesus ng talinhaga upang iugnay ang ordinaryong karanasan ng tao sa isang parang ordinaryong kwento, pero nagdadala ito ng mas malalim na pakahulugan o pag-unawa sa buhay pananampalataya. Kaya ang ebanghelyong ating napakinggan ay ebanghelyong mayroon ng paliwanag na ang salita ng Diyos ay inihahasik sa mas malawak na lupa. Noong panahong iyon, ang tawag po sa farming technique ay broadcasting. Haboy lang ng haboy, saboy lang ng saboy, dahil ang gusto ng magsasaka, the more na maraming butil na inihagis, the more na maraming ani ang magagawa. Nangangahulugang maalwan ang Diyos. Na ang Diyos ay naghahasik sa lahat ng klase ng lupa. Ang tanong, anong klaseng lupa ang binagsakan ng mga butil na ito? Sa daan, sa batuhan, sa dawagan, o sa matabang lupa? Iisipin po natin na meron pala tayong obligasyon bilang lupa kung paano natin tinatanggap ang butil o salita ng Diyos. Sa tagal na po natin sa mundo, sa edad na meron tayo, ilang bunga na ang pwede nating ibalik sa Diyos? Gaano natin tinatanggap ang kaniyang salita? Ito ba ay katulad doon sa daan? O katulad ng mga batuhan o madawag? Yun bang self-righteousness? Yun bang pagiging ikaw lamang ang bida? O mahilig din ba tayo o madali tayong bumitaw kung may pagsubok mang dumarating? O madali tayong manisi sa mga taong nasa paligid natin? O tayo ay on and off na Kristiyano? Paano magbubunga sa atin ang salita ng Diyos kung walang consistency ng pananampalataya at pamumuhay? Ito po ay magkaugnay. Ito po ay magkasamang dapat yumayabong at lumalago dahil nasasayang ang panahon na dapat ang butil na yan ay nasa matabang lupa. Tayo ay nabibigyan ng biyaya ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay biyayang bumubuhay. Sayang yung butil na pumapatak sa'yo na hindi mo naaalagaan na dapat ay pumatak na o naitanim na sa ibang taong tumataba at nagkakaroon ng bunga. Huwag tayong maging on and off sa Diyos. Anong ibig sabihin ng on and off?
Kapag may pera, hindi kilala ang Diyos. Kapag maraming kayamanan, walang espasyo ang Diyos. Kapag nag-e-enjoy pa sa mundo, nakakalimutan ang Diyos. Pero pag dumating si Satanas o nang iinis doon sa salitang iyan o butil, tapos tsaka natin sasabihin pag nagka-problema, bakit Lord? Yung bang pagkatapos mong mag-enjoy sa buhay na hindi mo kasama ang Diyos? Yung pagkatapos mong magliwaliw sa iyong buhay na hindi mo naaalala ang Diyos? At pag nagkaroon ka ng problema, tatanungin mo ang Diyos, bakit po? Bakit po nangyari sa akin? Hindi naman Diyos ang may kagagawan yan eh. Ikaw. Dahil sa simula't simula pa, binigyan ka na ng salita ng Diyos, ng butil ng kaligtasan, hindi mo iyon inalagaan. Kaya napaka-unfair kung sasabihin nating, Lord, bakit po nangyari sa akin? Bakit ang dami-dami kong problema? Bakit ang dami kong pagsubok? Gusto ko nang magpakamatay. Yun ang ginagawang dahilan ng taong hindi lumalago sa pananampalataya. Dahil simula't simula pa, binigyan tayo ng butil upang alagaan ito at pamungahin ng mas marami pang bunga ng biyaya ng Diyos. Consistency is the key. Ang susi ng paglago sa pananampalataya at buhay ay ang pananatili sa Diyos, umaraw man o umulan. Ang susi sa patuloy na biyaya ng Diyos ay ang manatiling nakahawak sa biyaya kahit na tayo'y winawasiwas ng hangin at hindi magandang panahon, dahil in the end, ang lahat ng bagay ay lilipas. Pero ang pag-ibig at awa ng Diyos ay nananatili sa tao ring nananatili sa Kanya. Huwag nating gawing switch ang Diyos. Ano po yung switch? Inaabot mo lamang pagkailangan mo ng liwanag. Iyoon mo lamang, Lord, gusto ko dito. Lord, pangarap ko to. Pagkatapos, i-off mo na pag hindi mo na kailangan. Ang Diyos ay hindi switch ng on and off. Dapat tayo'y manatili sa Diyos whether it is on and off. Kaya pakinggan ninyo ito. Ang may pandinig ay makinig. Nawa ang talinhaga sa araw na ito ay tumimo sa ating puso sa pamamagitan ng pakikinig sa Diyos at pagsasagawa ng Kaniyang biyaya at awa sa lahat. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang maghahasik ng binhi ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa Kaniyang gawaing ito sa pamamagitan ng ating pagtawag sa Ama. Banal na maghahasik, basbasan mo kami. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig, naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga
ng tigi-isang ani. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nasisiyasat na mga ambisyon at pagkamakasarili, nawa hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makaranas ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga pumanaw, naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din namang intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito. At isama na rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magambala ng mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod upang mamunga ang aming mga mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo'y lumuluhog, upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa kaming maikarangal ng iyong pagpapalang sa aming ibinigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Tas mo kami sa kasalanan, ang salamat sa isa't iwan, sa
kapistahan, nuestro Padre Jesús Nazareno.